Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Mataas na Kahoy, Batangas, kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang income-generating private resort. May lot area po ito na 3,289 square meters. Titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Kompleto din po ang business permits. Ang usable floor area po ay nasa 1,200 square meters, more or less. Ito po'y fully furnished at punong-puno rin po ito ng fruit-bearing trees, gaya ng lansones, mangga, chiko, abukado, makopa, nyog, saging, rambutan, at marami pa pong iba. Nakabakod na po ng concrete fence buong property at meron din pong landscape at may iba't ibang ornamental plants. Yan po ang back view ng 3-story house. Dito po ay may 4 na rattan outdoor lounge na may 2 umbrella. Yan po yung swimming pool. Maayos po ang pump and filtration pati waterfalls. At sa likod po niyan ay malaki pa po ang espasyo na pwede pa pong lagyan ng mga A-frame para marami kayong ma-accommodate na guest. Ito po yung poolside, naka-tile flooring, then may pantry, at mula po dito matatanaw naman natin ang kabana. Or pwede rin pong gawing multipurpose hall. Mamaya po, iikutan natin yan. Dito naman po ay naka-tile flooring. Well-maintained po itong resort. Makita nyo naman, napakalinis po nitong area. Ito naman po yung hagdan na tinutukoy ko kanina, napapunta naman dito sa likod ng property na kung saan napakalaki pa po ng espasyo dito. Pwede pong gawa ng camping site at A-frame house design para marami kayong ma-accommodate na guest. Kahit po 5 A-frame, pwede pong maglagay dyan. Namumunga na rin po itong mga rambutan at sa dulo po ay may malit na structure. At dito naman po ay meron pong PWD ramp. Kahit po naka-wheelchair, pwede pong bumaba dito sa may likod ng property. Babalik po ulit tayo dito sa taas. Mula po dito, tanaw natin yung bahay. At dito naman po yung swimming pool. Meron din pong PWD ramp hanggang po yan dun sa main house. At dito naman po yung cabana or multipurpose hall. Naka-tile flooring, malaki ang espasyo. Kahit 100 packs o guests ay ma-accommodate po dito. May ilang tables and chairs. Then may pendant light. Sa dulo naman po ay may countertop. May 3 high chair. At dito naman po yung kitchen. May stainless sink with faucet. Tiled kitchen countertop. Then may bar,
May storage ang kitchen utensils. Napakaganda po ng disenyo. Kung meron pong private party or special occasion, pwedeng-pwede po dito. At kung sakali man po na ayaw nyo magnegosyo, gawin nyo itong bahay bakasyunan, kahit po malaking pamilya kayo o buong pamilya pupunta dito, ay kakasya po dito sa buong private resort. Yan po ulit yung poolside. Dito yung side view ng bahay. At ito naman po yung PWD or wheelchair ramp na papunta naman to sa taas. Tunghayin niyo po ulit. Napakaganda po, napakaaliwalas. Ito yung nasa mataas na lugar po pala. Ang estimated elevation above sea level ay 1,243 feet. Kaya napakatahimik ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Modern design na po itong bahay. Si owner naman po ay bihira pong mag-stay dito, gawa ng nasa Amerika po sila. Kaya naman po ibebenta ito, gawa ng may pagbabago po sa kanilang plano. Yan po yung mga rambutan, namumunga na rin. At hanggang dito po yung ramp. Meron din pong hagdan dito sa gilid. May railing din po dito. At yan po yung landscape. Napaganda ng disenyo. At yan po yung garahe. At ito naman po yung driveway na palabas na ng Barangay Road. Ito pong slope area ay naka-landscape na rin. At hanggang dyan po ang property line. Yung concrete fence. Meron din pong overhead tank in case ng water shortage. Pero okay naman po ang water supply dito. Ito po yung side view at yung facade ng modern house na 3 palapag po yan. Pwede rin pong mag-park dito ng sakyan kung maraming guest. Then naka-brickstone din design po dito sa harapan. At yan po naman yung setback na paikot ng bahay. At dito naman po yung corner glass walls and windows. Ang brickstone design po ay hanggang dun sa taas. Maganda din po ang kombinasyon ng kulay. Ito po yung main door. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. At pagpasok po natin, yan na po yung living area o salas. High ceiling. Yan po yung hallway na naka-glass railing. Papunta po yan sa kwarto. Nandito na po tayo sa living area o salas. Meron pong sofa set at center table. May TV. Double high ceiling at may modern chandelier. Meron din pong glass wall and window na nag-serve as natural sunlight. At sa dulo naman ay meron pong sliding glass window na papunta sa balkonahe. Yan naman po yung hagdan. Mamaya po akyat tayo dyan. Dito po muna tayo sa may dining area. Naka-ceiling cove design. May modern chandelier. May 6-seater na dining set. At may glass wall and window na may curtain. Ito naman po yung formal kitchen. May breakfast nook. May 3 pendant lights. May refrigerator. Tile flooring. Wall-mounted kitchen cabinet o modular kitchen cabinets. Kitchen countertop, double stainless sink with faucet. Gas range, range hood. At storage ng kitchen utensils. Ito naman po yung papunta dito sa may powder room. May hand wash basin, vanity mirror, water closet, tile bathroom wall, at may bathroom window. Ito naman po yung access door papunta dito sa balkonahe. Ito po yung nakita natin na balkonahe mula sa swimming pool.
At mula po dito, matatanaw natin pati yung sa dulong parte ng property, yung vacant lot. Yan po yung swimming pool at sa dulo naman yung multipurpose hall o kabana. At dito naman po ay meron pong garden. Yan po yung balkonahe mula sa living area. At sa taas naman ang balkonahe ng mga kwarto. Yan po yung glass wall mula sa double high ceiling. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung powder room. Dito naman po yung island at formal kitchen. Sa dulo yung dining area. At ito po yung living area o salas. Ito po yung double high ceiling na may chandelier o modern chandelier. Bago tayo umakyat din sa hagdan, check po natin yung unang kwarto o first bedroom na kung saan, ito naman po kung sakali man na meron kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Yan naman po kung gagawin nyo itong rest house para sa inyong pamilya. Dito naman po ay may double deck, heavy duty po yan. May split type aircon, may wardrobe na from floor to ceiling, at meron din po itong sariling toilet and bath. May hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, shower enclosure, at may bathroom window. Yan po yung toilet and bath ng first bedroom. At ito pong unang kwarto ay meron ding access papunta dito sa maliit na balkonahe. At mula po dito, napaganda din po ng tanawin. Ay sarap pong pagmasdan itong napakalinis na garden, yung swimming pool, at sa kabilang side naman ay may hill view. Ito po yung balkonahe ng first bedroom na may double deck at split type aircon, may wardrobe at may sariling banyo. Paglabas nyo po dito, yan po yung main door. At ito naman po yung living area na na-present ko na sa inyo kanina. Sa dulo yung balkonahe. At mula po dito, matatanaw natin ang formal kitchen at dining area. Tayo po'y aakyat na dito sa hagdan. Ito'y naka-wooden staircase, wooden handrail at glass railing. Meron din pong staircase window na may curtain at na nag-serves ito ng natural sunlight dito sa hagdan. At nandito na po tayo sa second floor. Ito po yung hallway. At dito naman po yung open below. Yan po yung modern chandelier. At dito naman po yung second bedroom. Mas malaki po ang espasyo nito. Then sa dulo po ay may access papunta sa balkonahe. May bed frame with mattress. Itong glass wall and window ay may blinds at curtain. May bedside table. May walk-in closet. May drawer. At meron din po itong sariling toilet and bath. May water closet with bidet. Shower enclosure, overhead shower, bathroom window with blinds, towel holder, naka-tile bathroom wall, at meron din pong bathroom countertop na may hand wash basin at vanity mirror. May outlet na rin po para sa blower. Yan po pala ay couple na hand wash basin at vanity mirror. Meron din pong bathroom cabinet. Dito naman po yung wardrobe at walk-in closet. At ito po yung second bedroom. At sa dulo naman yung balkonahe. Paglabas nyo po dito, kung mapapansin nyo yung hallway na pinakita ko mula sa main door, ito na po yun. Ito yung napwestuhan ko na may modern chandelier at may glass wall and window. Yan po yung main door. Dito po ulit yung hallway at dito naman po yung open below na may
glass wall and window. Meron pong modern chandelier at yan naman po yung living area o salas. Ito naman po yung hagdan papunta sa third floor. Mamaya po check natin yan. Ito po yung third bedroom. May center lamp, pin lamp, dalawang sliding glass window with blinds, may bed frame with mattress, at may wardrobe. Ito po yung common toilet and bath. May hand wash basin, bathroom cabinet, vanity mirror, water closet with bidet, shower enclosure, at may bathroom window. Naka-tile bathroom wall na rin po ito. At lalabas na po tayo para check natin yung ibang kwarto. Ito po ulit yung hallway. Hanggang sa dulo po yan, napapunta sa balkonahe. Check na po natin itong fourth bedroom o pang-apat na kwarto. Na kung saan malaki din ang espasyo, may bed frame with mattress, at may pull-out bed. Sa dulo po ay mayroon din pong access sa balkonahe at may curtain. Meron din pong wardrobe. Dito naman po sa kabila ay yung pang-limang kwarto o fifth bedroom na halos same size lang nung pang-apat na kwarto. May center lamp, pin lamp, glass window with blinds, bed frame with mattress, at may wardrobe. Ito pong sa dulo ay yung balkonahe. At mula naman po dito, matatanaw yung driveway o garahe, yung kabilang kwarto, yung multipurpose hall, yung swimming pool, at sa dulo na property. Yan po yung concrete fence at hanggang dun po sa dulo naman yung balkonahe. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung fifth bedroom, fourth bedroom, matatanaw natin yung third bedroom, at sa dulo yung second bedroom. Ito po yung open below, at ito na po yung hagdan. Diyan po tayo pumani kanina, at dito naman po tayo sa may third floor. Samahan niyo po ako, kaya't po tayo. Meron din pong corner glass wall and window na nag-serve as natural sunlight dito sa staircase. At nandito na po tayo sa pangatlong palapag ng bahay na kung saan meron po ditong view deck. Meron pong wooden sofa set, naka-tile flooring, may ceiling panels, may pin lamps, may banyo, may countertop, may 3-layer na display rack, at may stainless sink with faucet. Meron din po ditong banyo. May hand wash basin, water closet, vanity mirror, at may bathroom window. Naka-tile bathroom wall na rin po yan. Yan po yung banyo dito sa roof deck. Dito naman po ay may mountain view. At mula po dito sa covered area, dito naman po yung may trellis. At hanggang sa dulo po ito, na napakalaki pa po ng espasyo. Actually, pwede po ditong gawing penthouse. Gawin yung glass wall para mga 160 degrees ang view. Or pwede rin gawing office. Itong part na to. Depende po yan sa inyo kung anong magiging purpose nyo nito. Kasi hindi naman madalas na may occasion. At kung may occasion man, dun po sa multipurpose hall gaganapin. Ito pong area na to maganda pong gawing office o music room, or pwede rin pong gaya na sabi kong penthouse. Kompleto rin po, may kusina, then may banyo. At dito naman po sa area to, matatanaw nyo naman yung
driveway. At sa likod po nitong mga kabahayan ay yung Barangay Road. Yan po yung corner glass wall and window. At bababa na po tayo. Habang pababa po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa bayan mismo ng Mataas na Kahoy, kung saan nandun po yung mga business establishments at public market, ang distance is 6.2 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Mula naman po sa Tambo, Jollibee o southbound exit ng Startol, ang distance is 19.5 kilometers at ang travel time is 25 minutes. At mula naman po sa De La Salle, Lipa Campus at Robinson's Mall, even sa Mary Mediatrix Hospital, ang distance is 21.7 kilometers at ang travel time is 30 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa SM City Lipa, Lipa City Hall at iba pang government offices, ang distance is 25.6 kilometers at ang travel time is 32 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 82.3 kilometers at ang travel time is 1 hour and 35 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 59.9 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Ito po pala yung hagdan papunta sa may kusina na may access din po ito papunta sa swimming pool. May concrete pathway at nakakarabaw grass na rin po. Yan naman po yung rattan garden set at may center table na may umbrella. Dalawang set po yan. Dito naman po yung service area o laundry area na may countertop, stainless sink with faucet, wall-mounted wooden rack, at meron din pong kitchen cabinet. Ito naman po yung maid's room o caretaker's room na may double deck. Malaki naman po ang espasyo nito. Meron din po silang sariling toilet and bath. May hand wash basin, water closet, at shower. Naka-tile bathroom wall na rin po yan. Ito po yung lower part ng bahay. At dito naman po yung pinakita ko sa inyong garden mula dun sa taas na mayroong dalawang set ng umbrella at garden set na rattan. Okay, recap lang po sa mga nag-skip po ng video. Ito pong property ay nasa Mataas na Kahoy. May lot area po ito na 3,289 square meters. Titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Updated po ang tax, even yung business permits. Halos bago pa po ang bahay at fully furnished. Income generating rin po ito. At ito po ay well-maintained, kaya wala na po kayong ipapagawa dito. Sa income po, pag malakas daw po ang booking, mga 200 to 300,000 a month. Yun po ang income na nabanggit ni ma'am sa akin. Kaya kung hanap nyo isang income generating property, at the same time, pwede nyo pong gawing bahay bakasyunan pag nandito kayo sa Pilipinas, you might consider this. Punong-puno rin po ito ng fruit-bearing trees. Nasa mataas sa lugar, kaya malamig din po ang klima dito. Ito po ay accessible ng public transportation, gawa ng along Barangay Road,
at may access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Yung nakita nyo pong overhead water tank ay yan naman po in case lang ng water shortage. Although, maayos naman po ang water supply dito. Napakalapit lang po nito sa Manila. Ang distance is 82.3 kilometers. Ang distance at ang travel time is 1 hour and 35 minutes. Kung may mga katanungan po kayo o gusto magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.